Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Ang topic natin ngayon ay mga salik ng demand na hindi presyo. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na kahit hindi nagbabago ang presyo ng isang produkto, pwedeng dumadami o kumukonti pa rin ang gustong bumili. Parang crush lang. Minsan, hindi naman siya nagbago, pero biglang nagbago ang feelings mo. Char! Sa economics, aalamin natin kung bakit nangyayari yon. Are you ready? Kailangan ay maintindihan natin kung bakit minsan biglang patok ang isang produkto kahit hindi naman nakasale. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang konsepto ng demand. Mga layunin. Natutukoy ang mga salik na nakaaapekto sa demand maliban sa presyo. Nakagagawa ng payak na presentasyon tungkol sa mga salik na nakaaapekto sa demand. Napahahalagahan ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga salik na nakaaapekto sa demand bilang bahagi ng mga pangunahing konsepto ng economics at likas kayang pag-unlad. Alright, simulan na natin ang isang napakasimpleng tanong. Walang overthink ha, first instinct lang. Kaya, game na, simulan natin to. Ang tanong, bakit mo bibilhin? So class, imagine, may 50 pesos kayo pareho ng kaibigan mo. Same ng budget. Pipili ka ngayon between milk tea at kakanin. Ano yung kukunin mo? May milk tea team ba or kakanin team? Pero ang tanong, presyo lang ba talaga ang dahilan ng choice nyo? Hindi, di ba? Pwedeng dahil sa panlasa, uso, recommendation ng friend, o trip mo lang today. Diyan natin makikita na kahit pareho ang presyo o kahit hindi gumalaw ang presyo, pwedeng magkaiba ang demand dahil may ibang salik na nakaaapekto. And now, pupunta tayo sa main lesson. 6 major factors ang pag-uusapan natin. Hindi to kailangang gawin ng complicated. Isipin lang natin, ano kaya ang dahilan kung bakit biglang gusto o ayaw bumili ng tao kahit hindi naman presyo yung nagbago? Ready? Una ay ang panlasa o preference. Kapag nagbago ang gusto ng mga tao, nagbabago rin ang demand. Halimbawa, dati halos lahat gusto ng milk tea, tapos biglang may bagong trending drink sa TikTok. Kahit naman same price pa rin ang milk tea, posible na mabawasan ang demand nito dahil nag-shift na ang taste ng consumers. Ganito rin sa fashion. Dati, skinny jeans. Tapos ngayon, naging uso yung oversized pants. Pero hindi ibig sabihin na bumagsak na yung presyo ng skinny jeans. Nagbago lang talaga yung panlasa ng mamimili. Ang keyword nito, trip ko ba to ngayon? Kapag nagbago ang trip, pwede ring magbago ang demand. Ang second factor ay ang kita o income. Kapag mas marami kang pera, mas malaki ang kakayahan mong bumili. So simple lang guys. Halimbawa, dati 100 lang yung allowance mo. Siyempre ang priority mo, pamasahe at pagkain. Tapos ngayon naging 200. Baka ngayon may extra ka na para sa milk tea, game credits, accessories o snacks. Generally, kapag tumataas ang kita,
tumataas din ang kakayahang bumili. Kapag bumababa ang kita, mas nagtitipid ang consumer. Dito naman papasok ang normal goods. Ito yung mga products na binibili natin kapag tumataas ang income. Example, dati, regular earphones lang muna. Pero kapag may extra money ka, baka mag-upgrade ka sa mas magandang wireless earbuds. So kapag ang income mo ay tumaas, ang demand for normal goods ay mataas din. Yan yung binanggit din dito sa konsepto ni Ernest Engel. So, tandaan, kapag maliit ang income ng pamilya, mas malaking bahagi ng pera nila ang napupunta sa basic needs tulad ng pagkain. At kapag mas malaki ang income, mas may space para sa ibang gastos. Now, opposite naman tayo. Ang inferior goods. Kapag tumataas ang kita, maaaring bumaba ang demand sa ilang mas murang alternatives. Example, noong maliit pa yung allowance mo, instant noodles muna. Pero, kapag may extra budget ka na, baka piliin mo na yung rice meal, chicken, fish, o other food. Ang importante, hindi ibig sabihin ng inferior ay pangit o walang quality. Sa economic term lang ito. Ang ibig sabihin nun, habang tumataas ang income, maaaring bumaba ang demand dito. For example, yung lechon or fast food can behave as normal goods dahil mas nabibili kapag mas may malaking income. Samantalang yung instant noodles o ilang delata ay maaaring bawasan kapag may mas kakayahan ng bumili ng ibang pagkain. Pero tandaan nyo, depende pa rin to sa tao. Baka kahit milyonaryo ka, favorite mo pa rin ang pansit canton. So, hindi nawawala ang preference. Ang economic classification, ito yung based sa usual response ng demand sa income. Ang memory trick, pag normal goods, mas may pera, mas binibili. Ang inferior goods, mas may pera, maaaring mas bawasan. Third factor ay ang presyo ng kahalili o substitute at kaugnay o complementary goods. Substitute means pwedeng ipalit. For example, sobrang mahal na ng iced coffee sa favorite shop mo. So ano ang gagawin mo? Baka bumili ka muna ng milk tea. At pwedeng substitute ang dalawang drinks depende sa consumer. Another example, mahal ang pork, kaya chicken muna. Kapag tumaas ang presyo ng pork, pwedeng tumaas ang demand sa chicken. Doon naman tayo sa complementary goods. Bagay o ginagamit together. Ang example niyan, cellphone at load o kaya yung may data. Tapos gaming console at game. Bread at palaman. Kapag sobrang mahal ng isang product, pwedeng maapektuhan ng demand ng partner product nito. Parang duo sa game. Kapag wala ang isa, hindi ganun ka-useful yung isa. Fourth is yung bilang ng mamimili o population. Madaling logic. Kung mas marami ang tao, mas maraming posibleng bibili. Imagine may bagong subdivision na binuksan malapit sa isang convenience store. Dumami yung residents. Ano kaya ang mangyayari sa demand sa pagkain, tubig, load, school supplies, delivery service? Syempre, most likely tataas. So maraming consumers is equals to potential na mas mataas na demand. Fifth ay ang expectations o inaasahan ng mamimili. Kapag feeling natin tataas yung presyo sa future, minsan, bibili na tayo ngayon. Example, may announcement na tataas daw ang presyo ng gaming subscription next month. Kung sure ka namang gagamitin mo, baka mag-subscribe ka na habang mura. So, ang keyword dito, at no ang inaasahan kong mangyayari sa future. Ang last factor ay ang okasyon.
May mga produktong biglang mataas ang demand depende sa season. Halimbawa dyan, Valentine's Day. Marami yung bumibili ng flowers, chocolates, at stuffed toy. Pag graduation, nandyan ang bouquet, gifts, or picture frames. Pag Christmas, syempre yung ham, gifts, and decorations. At ano naman ang patok sa pasukan? Syempre nandyan yung notebook, bags, yellow, and uniform. Tapos after ng event, balik normal ulit ang demand. Parang yung sa Valentine's flowers, February 14 ang main character. Pagdating ng February 15, nakasale na minsan. Okay, game tayo! Narito ang hula salik. At ang senaryo, tumaas daw ang sahod ni Mang Juan. Kaya, mas madalas silang kumain sa fast food. Ano ang salik? Ang clue, ano yung nagbago? Siyempre yung sahod. And therefore, correct, yung kita. Specifically, example ito ng normal goods. Tumaas ang income, kaya tumaas din ang demand niya sa fast food. Parang kapag may extra allowance kayo, biglang sasabihin nyo, Ma'am, deserve ko to. okay. Next, nalalapit na ang Valentine's Day, kaya tumaas ang bentahan ng flowers at chocolates. Ano ang salik? Hindi dahil biglang naging mas masarap ang chocolate ha, may event na paparating. Tama, ang okasyon. Valentine season kasi kaya biglang maraming naghahanap. Kahit yung iba dyan ay nagsasabing focus sa studies, biglang naghahanap ng chocolate. Ahem! Next, tumaas ang presyo ng kape kaya nabawasan ang pagbili ng creamer. Ano kaya yung relationship ng coffee at creamer? Ginagamit sila together, di ba? So, anong tawag? Tama! Presyo ng kaugnay na produkto or complementary product. Kapag nabawasan ang pagbili ng kape dahil mahal ito, pwedeng mabawasan din ang demand sa creamer. Parang game console at games. Kung wala kang console, hindi ka rin basta bibili ng game para roon. Enough muna sa pakikinig. Now, kayo naman ang magde-decide kung anong non-price factor ang nasa bawat situation. Tingnan natin kung kaya na without clues. Alright, hands-on muna tayo. So class, before tayo mag-assessment, recap muna tayo. Hindi ko muna ibibigay lahat. Kayo lang sasagot. Kapag sinabi kong factor, bigyan niyo ako ng mas mabilis na example. Is it panlasa, kita, substitute, complementary, population, expectation, or occasion? Kaya, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Question: ano-ano ang mga salik na nakai-impluwensya sa demand ng mamimili kahit walang pagbabago sa presyo ng produkto?
Lasa po, kita, presyo, at substitute at complementary goods. Bilang mamimili po. Population. Okay, final check. Kung naintindihan na natin ang difference ng bawat factor, kaya na nating mag-analyze ng real-life situation. Kaya naman, check natin kung solid ka na dito. Paano nagkakaiba ang epekto ng pagtaas ng kita sa normal goods at inferior goods? Ma'am, kapag po tumataas ang kita, tumataas din po ang demand sa normal goods, habang maaari naman pong bumaba ang demand sa inferior goods. Alright, very good. So for example niyan, dati instant noodles lang muna, tapos nagkaroon ng bigger budget, kaya mas madalas na yung rice meal. So, bumaba ang noodles at tumaas ang demand sa mas preferred food mo. Okay, assessment time na! 5 items lang to. Basahin ng mabuti dahil may questions na hindi direct recall. May situations pa na kailangan nyong i-analyze. Good luck!